44 anyos na kasambahay isiniwalat ang umano'y naranasang pambububog ng kanyang mga amo sa Mamburao Occidental, Mindoro sa loob ng 3 taon. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mahina pa rin ang pangangatawan ng 44 anyos na si LV Vergara, residente ng Barangay Simlong, Batangas City. Sa malapitan, mapapansin ang mga peklat nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ni Nanay LV, taong 2017, nang mamasukan siya bilang kasambahay sa bayan ng Mamburao sa Lalawigan. Pero matapos ang 3 taon, dito na umano siya nagsimulang pagbintangan ng mga bagay na hindi niya ginawa at dito na rin umano siya nagsimulang pagbuhatan ng kamay. Yung pong tainga ko, panay suntok-suntok po noong 2020. Tapos po nung ito pong mata ko, ganun din po, sununtok-suntok. Ito po, mga 20 to 22 na po itong kanan ko. Sununtok. Ninampas po ng susi na marami, tapos sununtok ng babae at ng anak. Taong 2021, nang makatakas si LV sa bahay ng amo pero natagpuan din ito sa barangay hall at agad na inuwi sa bahay at saka ikinulong at kinuha pa ang kanyang cellphone. Dahil sa umano'y kalupitan na naranasan sa loob ng mahigit 3 taon, nawala ng paningin si Nanay LV. Hindi po talaga ako tinigilang nasaktan niya at pinukpok po ng martilyo. Tapos po pinapalapad po yung kamay ko. Pagkatapos nila ako po barin at pinukpok po itong 2 kamay ko ng martilyo. June 28 ng taong ito, tuluyang na-rescue si Nanay LV. Nagsampa na rin siya ng kasong serious illegal detention, serious physical injuries at violation of kasambahay law sa mag-asawang amo na sina Jerry at Franz Ruiz. Yung ginawa sa KLB, pwedeng aggravating circumstances ng it's serious illegal detention with aggravating circumstances of cruelty for long period of time, saka resulting to the blindness of LV. Imagine, sa parehong mata niya, bulag. Yung katawan na talagang masakit pa hanggang ngayon at may mga sariwa din daw na nung nakuha nila, may sariwa pang sugat. So, yun yung nakita natin na dapat tutukan at secondary na lang siguro yung kanilang pangkabuhayan. Ikukonsulta ko dun sa mga miyembro ng Committee on Justice and Human Rights kung i-akit namin ito para dinggin ng komite itong pangyayaring ito. Nakatakda namang gawin sa Batangas City Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa mga kasong isinampa ni Nanay LV laban sa kanyang mga amo sa August 23. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.